kababayan, araw po ng Martes, ikapito ng Enero 2025. Kapit na Pilipinas dahil arangkada na ang mainit na balita. Raratsyada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa. Ito ang Arangkada Balita. Lola sinilaban ng manugang sa Cebu. Insidente, nakunan pa ng video ng apo. Atleta na nanalo ng ginto sa Southeast Asian Games, patay sa pananaksak sa Mindoro Oriental. Tambak na basura kasunod ng Pasko't Bagong Taon, inirereklamo sa iba't ibang lugar sa Maynila. Mga deboto ng Jesus Nazareno, dagsa na sa pahalik sa Quirino Grandstand. Pasintabi po sa ating mga viewer, medyo maselan po ang istorya at video na aming ibabalita. Nalapnos kasi ang malaking bahagi ng katawan ng isang lola sa Karkar, Cebu matapos siyang silaban ng kanyang sariling manugang. Pero bago po yan, kumustahin muna natin ang problema sa basura sa lungsod ng Maynila. Nangangamoy na raw ang Maynila at nagrereklamo na ang mga residente dahil sa mga basurang hindi po nakokolekta mula pa noong 2024. Sa pag-iikot ka ng Arangkada News Team sa mga lansangan sa Maynila, tumambad sa kanila ang mga gabundok na basura na naiwang nakatenga. At dahil dyan, makakasama po natin live via phone patch si MMDA Chairman Don Artes. Chairman Artes, magandang hapon po. This is Erwin Tulfo and Nina Corpus. Live po tayo sa Arangkada Balita. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Miss Nina, at sa inyo, future Senator Kong Erwin Tulfo. Magandang hapon po. Yes, Mr. Chairman. Sir, ano ho ang balita? Kasi hindi po kami sinasagot ng LGU ng Maynila. Ano ho ba ang balita at bakit hindi raw nakakalap ang basura sa lungsod ng Maynila, Mr. Chairman? I understand po na nagkaroon ng transition, nag-end po yata yung contract ng previous hauler ng basura at merong pumasok na bagong contractor. As in any transition, nagkaroon po lang ng konting backlog doon sa paghakot. And nag-communicate naman po tayo sa City of Manila at tayo po ay tumulong para ma-address po yung backlog sa paghakot ng basura. Nag-deploy na po tayo ng mga personnel and equipment po para po tumulong na mahakot yung pong mga naiwang basura ng Kapaskuhan. Mr. Chairman, yes sir, hanggang kailan ho tutulong ang MMDA? Hindi po ba kinakaya ngayon ng bagong kontraktor ang trabaho kaya kailangan nila ng tulong sa MMDA? Kung ganun ho, hanggang kailan nyo sila tutulungan, Mr. Chairman? Well, I think naman po within the week mauubos po yung naiwan na basura na hindi nakakakot. And tingin ko naman po ma-address na yan within the week, Sen. Erwin. Alright, maraming salamat po MMDA Chairman Don Artes. Magandang hapon po sa inyo. Balikan natin, nalapnos ang malaking bahagi ng katawan ng isang lola sa Karkar, Cebu matapos siyang silaban ng kanyang sariling manugang. Ang siste, hiniwalayan pala ng anak ni lola ang suspect. Umaarangkada sa pagbabalita sa FMR Cebu correspondent Clark Paswit. Sa video na ito nakuha ng anak ng suspect, makikitang nag-uusap ito at ang kanyang 84 anyos na biyanan na si Lolita Licoan habang ito'y naglalaba. Tinatanong ng suspect kung nasaan na ang anak nito nang sinabi ng kanyang biyanan na hindi niya alam. Nauwi ito sa pagtatalo. Sinabi pa ng biktima na hinding-hindi na makikipagbalikan pa ang kanyang anak sa suspect. Makalipas ang ilang sandali, May gusto ako pala. binuhusan ng suspect ng gas ang biktima at sinindihan. Nakilala ang suspect na si Ignacio Tribunalo na agad namang nahuli ng mga kapitbahay matapos magtangkang tumakas. Na-recover mula sa kanya ang 2 pang container na may laman na gasolina. Maririnig din sa video ang boses ng kanyang mga anak na umiiyak at humihiling na huwag itong gawin sa kanilang lola. Alala! Sa
inisyal na investigasyon ng kapulisan na pag-alamang kaya nagtungo sa bahay ng biktima ang suspect ay para hanapin ang kanyang asawa matapos siyang hiwalayan. Nagtamo ng grabing paso sa buong katawan ng biktima na sa ngayon ay patuloy na nagpapagaling sa ospital. Desidido ang pamilya ng biktima na magsampa ng kasong frustrated murder laban sa manugang ng biktima. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Ay, wala na ka nang magagawa doon. Kanina, pinag-uusapan natin communication. Pero ngayon, kung gano'n ang klaseng pag-uugali, walang communication doon. Mukhang may tama na sa ulo. Yun na nga. At saka sa harap pa ng mga anak. So very traumatic yun para sa mga bata makita yung sarili nilang tatay at yung lola nila na may attempted murder yun, partner. Dapat lang na makulong yung mga ganyang klaseng tao at walang nilalagyan sa lipunan. Samantala, isang sasakyan naman ang nahulog sa bangin sa Butuan City linggo ng madaling araw. Himalang nakaligtas po ang lahat ng sakay nito. Madulas na kalsada ang dahilan dahil sa malakas na pagulan ang dahilan po ng aksidente. Umarangkada sa pagbabalita si FMR Butuan correspondent Clit Jimmer Obidencia. Isang company vehicle ang sumadsad sa kalsada at sumalpok sa railings bago tuluyang nahulog sa bangin sa National Road sa Barangay de Oro, Butuan City pasado 3:00 ng umaga kahapon. Sa videong kuha ni Maria Cristina Villamor, wasak na wasak at parang nayuping lata ang sasakyan na ito matapos mahulog sa bangin na may lalim na 25 hanggang 30 feet. Nangyari ang aksidente sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan kaya naging madulas ang daan. Ayon sa residenteng si Edgar Sabar, nakausapan niya ang driver na magtanong ito kung saan pwedeng makapagkape. At nang nakapasok na ito sa kanyang bahay, narinig na lang niya ang malakas na paglagapak ng sasakyan. Nang makita niya ang nahulog na sasakyan, ay agad niya itong tinulungan. Pagigda ako, pagtatapaka man, ito yung dagang ko diri. Ang iwagan. Kaya lang sa tulong. Ako ito agi sa ubos. Dagan ako diri. Pero ako dito niya dool. Ako diya. Mga kasandis ka lang na. Oo. Swerte namang sugat lang sa kaliwang parte ng kanyang liig ang inabot ng driver ng sasakyan. Ayon sa investigasyon ng PNP, hindi umano napansin ng driver na kinilalang si Arnel Ramos Cereza. Napakurbada pala ang kalsada kaya ito nag-overshoot at nahulog sa bangin. Galing ito sa Surigao City at papunta sa ng Davao para maghatid ng mga gamit para sa solar equipment. Ang nangyari doon ay nag-overshoot yung sasakyan niya. No? At yung nag-overshoot na siya, nabangga niya yung guardrails, no? Yung railing. Nasira man yung railing. So, dumiretso siya doon sa cliff, no? Kung saan mayroong sapa sa baba. Sinasabing accident-prone area ang lugar kaya't panawagan ng PNP sa mga motorista na mag-ingat at magdahan-dahan sa pagmamaneho para maiwasan ang ganitong aksidente. Clint Jimmer Obidencia, umaarangkada sa pagbabalita. Pahalik sa imahe ng Jesus Nazareno, nagsimula na sa Quirino Grandstand kagabi, kaya ang mga deboto dagsana. 8:00 kagabi, nagsimula na ang tradisyonal na pahalik, kaya mahaba na ang pila ng mga deboto na nais makalapit sa imahen. Maaga sinimulan ang pahalik ngayong taon. Martes ng gabi pa dapat ito magsisimula pero kagabi, sinimula na ito agad. Isang misa ang idinaos para sa mga volunteer bago nagsimula ang pahalik. Ayon sa mga organizer, maaga nila ito sinumulan. 1 oras pa lang ang nakakalipas, mahigit 300 na ang pumila. At kaninang madaling araw, umabot na sa 600 ang pila ng deboto. Kaninang madaling araw, samantala noong 2024, mahigit 6 na milyong katao ang dumalo sa prosesyon, kaya inaasahang ganoon kadami din ang sasali ngayong taon. Sa aming pagbabalik, SEA Games gold medalist patay matapos saksakin habang natutulog. Tuloy ang pagharurot ng impormasyon dito sa Arangkada Balita. Nagbabalik ang Arangkada Balita.
Binigyan ng pardon ng United Arab Emirates ang 220 Filipinos na nakakulong sa bansa. Sa statement ni Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro, December 26 pa nang ibaba ng UAE ang pardon. Resulta daw ito ng nangyaring meeting sa pagitan ni Pangulong Marcos at UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan noong Nobyembre. Wala pang detalye tungkol sa aktwal na paglaya at pagpapauwi ng mga Pilipino. Pero pinoproseso na umano ng DFA ang mga kailangang dokumento. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Pangulong Marcos sa leader ng UAE. At mga minamahal kong kababayan, ikinagagalak kong ipabatid na sa okasyon ng ika-53 National Day ng United Arab Emirates, 220 Pilipino ang pinagkalooban ng pardon ni kanyang kamahalan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ang desisyong ito, nakaragdagan sa 143 Pilipino na nabigyan ng pardon noong Eid al-Adha, ay patunay na matibay ang ugnayan ng ating mga bansa. We extend, of course, our heartfelt gratitude to His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, whom I also had the honor to meet for this very compassionate gesture. Patuloy na pinoproseso ang mga dokumento ng ating mga kababayan para sa kanilang agarang pagbabalik. Sa kanilang pag-uwi, naway maging ligtas ang kanilang paglalakbay pauwi sa kanilang mahal na lupang tinubuan. Maraming salamat po. Sa ibang balita naman, may bad news at good news po ang Philippine Statistics Authority. Ang bad news, tumaas daw ang inflation rate noong December 2024 kumpara sa inflation rate noong Nobyembre. Ang good news naman, mas mababa ng halos 3% ang overall inflation ng 2024 kumpara noong 2023. At posibleng magtuloy-tuloy pa daw ang good news ngayong 2025. Yan ang marangkadang balita ni Jack Batallones. Bumilis ang paggalaw ng inflation nitong nakaraang buwan ng Disyembre. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, 2.9% ang inflation rate noong huling buwan ng 2024. Mas mataas ito sa 2.5% noong Nobyembre. Sabi ng PSA, malaking factor sa mataas na inflation ang mas mahal na singil sa renta ng bahay, gayon din ang mga utilities gaya ng kuryente, tubig at LPG. Naka-impluwensya rin umano sa inflation ang mataas na demand, gayon din ang mga nagdaang bagyo. Partly, kasi noong October, November, November parang 5 yata yung typhoons na nakita natin. At siyempre may epekto ito. Nakikita naman natin ito, hindi ito unique ngayong month ng December, but every time there's a typhoon, ang una talagang tumataas ang presyo ay yung mga gulay. Sa kabuuan ng taon, lumapag sa 3.2% ang average inflation para sa buong 2024. Higit itong mababa sa 6% inflation noong 2023. Sabi ng National Economic and Development Authority, pasok ito sa target ng gobyerno na 2 to 4%. Tagumpay umano itong maituturing ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa kabilaan niya ng mga challenge na kinaharap ng bansa nitong 2024. Ngayong 2025, sinabi ni Balisacan na tiwala ang pamahalaan na mapapababa pa rin ito ang inflation sa pamamagitan ng strategic, timely at proactive measures. Siguro yung good news is that kung hindi nyo napapansin, yung inflation rate sa bigas ay bumababa na. In fact, baka mayroon tayong expectation na maging negative na yung inflation sa rice sa January. So that's part of the good news. Jack Batallones, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang atletang si Philippine Air Force Airman First Class Mervin Guarte matapos saksakin kaninang madaling araw sa Calapan Oriental, Mindoro. Ayon sa inisyal na investigasyon ng PNP, natutulog ang biktima nang pumasok ang suspect at pagsasaksakin ito. Agad tumakas ang salarin matapos ang insidente at isinugot sa pagamutan si Guarte pero binawian din ng buhay.
Nagbigay ng karangalan sa bansa si Guarte nang manalo siya ng gintong medalya sa Southeast Asian Games noong 2019 at 2023 sa larangan ng athletics. Patuloy na pinaghahanap pa ang suspect at inaalam pa ang posibleng motibo ng krimen. At sa aming pagbabalik, viral truck driver na nagkaladkad ng pusa sa Pangasinan, ipinatawag ng LTO. Kapit lang at magbabalik pa ang Arangkada Balita. Tricycle driver na kumaladkad ng pusa sa Pangasinan, ipinatawag ng LTO para magpaliwanag. Nagbabalik ang umaarangkadang balita ni Jack Batallones. Viral noong weekend ang video na ito kung saan kinakaladkad ng tricycle ang isang pusa na nakatali sa likod ng kanyang sidecar. Ang concerned citizen na si Ken Ordoño ang nakakuha ng video at maririnig pang pinipigilan niya ang trike driver. Umabot ng 38,000 shares ang video at 27,000 comments. Maraming netizens ang nagalit, maging ang mga animal rights advocates ay naalarma. Agad ipinarating sa mga opisyal ng barangay ang insidente at ipinatawag ang driver ng tricycle. Nabawi na ang pobreng pusa at nasa pangangalaga na ng barangay. Depensa ng driver, hindi niya alam na may pusa na nakatali sa likod ng kanyang sasakyan at hindi niya marinig kasi mahina ang kanyang pandinig. Nabawi man ang pusa, pinatawag pa rin ni Land Transportation Office Chief Attorney Vigor Mendoza ang tricycle driver at inimbitahan din ang ilang opisyal ng Philippine Animal Welfare Society o POS. Sa isang pahayag, sinabi ni Asik Mendoza na hindi katanggap-tanggap ang inasal ng tricycle driver at pananagutin umano ito. Sa January 20, nakatakda ang meeting ng driver, LTO at POS. Jack Batallones, umaarangkada sa pagbabalita. Parang mahirap naman paniwalaan na may nagtali ng pusa doon, di ba? At Na hindi niya alam. Na hindi niya alam. Siguro maging sa LTO dyan, punta, saan mo ba huling pinarada yan? Doon makikita, no, malalaman nila. Baka may CCTV rin, ano, di ba? CCTV. Makita kung sino talaga ang nagtali Tsaka niyan. imposible naman yan. Siyempre yung puso sumisigaw na yan. Na, ewan ko. Bingi nga eh. Hindi nga po O, pwedeng hindi niya marinig. mag-drive niyan, di ba? Hindi ka pwede mag-drive pag Of course, bingi pag eh. hearing impaired, yung may problema ka sa paningin, hindi mo Delikado. pwede. Delikado. Oo. Jesus Maria Pero Joseph buti na lang ay okay yung pusa at nagamot siya at ang cute-cute pa naman. Kawawa naman. Anyway, sa ibang balita pa rin, pinagbabawalan muna ng mga otoridad ng mga residente sa Surigao del Norte na kumain ng isda na nanggaling sa Lake Mainit. Nakontamina raw kasi ang mga ito at posibleng magdulot ng sakit sa mga tao. Umarangkada sa pagbabalita si Reynaldo Dodong Bernaldez. Nakitaan ng mataas na heavy metal concentration ang mga isda sa Mainit Lake, Surigao del Norte. Ito ang laman ng report ni Board Member Kaiser Ricabo sa regular session sa Sangguniang Panlalawigan nitong Lunes. Basean niya sa pagsusuri ng mga eksperto, posibleng magdulot ng cancer sa sino mang makakain ng mga kontaminadong isda. Ang Lake Mainit ang daluyan o kung saan bumabagsak ang tubig mula sa 28 ilog mula sa iba't ibang lugar. Ito ang isa sa mga tinitingnan na posibleng dahilan kung bakit nag-contaminate ang mga isda sa lawa. 5 munisipalidad ang nakapaligid sa Lake Mainit. Kabilang na ang Tagboyawan Mainit, Magtiaco sa Alegria, Halyubong, Habunga at Kalinawan na siyang pinagkunan ng sample ng tubig. Ayon din sa report, posibleng ang irresponsableng pagtatapon ng mining sediments, agricultural plantation waste at iba pa ang sanhi ng mataas na kontaminasyon sa lawa. Ang pahayag ni Sangguniang Bayan Member Jerry Madera. Reynaldo Dodong Bernaldez, umarangkada sa pagpapalita. Isang bangka sa General Luna, Surigao del Norte ang lumubog matapos hampasin ng malalaking alon. Maswerte namang nasagip ng Philippine Coast Guard ang mangingisdang lulan ng bangka. Umarangkada sa pagbabalita si FMR Butuan correspondent Clint Jimmer Obedencia.
Lumubog ang isang motor bangka matapos hambalusin ng malakas na alon sa Rock Island, General Luna, Surigao del Norte nitong Sabado, January 4. Humigit kumulang 900 meters mula sa dalampasigan ang lokasyon sa lumubog na bangka. Agad nasagip ng Philippine Coast Guard ang sakay nitong mangingisda na si Elvin Scarrett. Ayon sa Philippine Coast Guard, may sakay pang 3 surfer si Elvin na pumunta sa surfing spot pero nakababa na ang mga ito. Habang hinihintay ni Scarrett ang pagbabalik ng mga surfers, hinampas ng malalaking alon ang sinasakyan nitong motor bangka hanggang nabali ang port side outrigger at tuluyang nalunod. Dahil dito, pinaaalahanan ng Philippine Coast Guard ang mga boat operators sa isla na maging mapagmatyag at mapanuri sa lagay ng panahon. Ligtas nang nakauwi sa pamilya si Scarrett at mga kasama nitong surfers. Clint Jimmer Obidencia, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, aktres na si Demi Moore, historic ang pagkapanalo sa Golden Globe Awards. Bakit kaya? Mamaya sa pagbabalik na Arangkada Balita. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mahaharap sa kasong administratibo ang isang pulis Cagayan matapos magpositibo sa isinagawang random drug testing. 9,000 pulis ang target na isailalim sa drug test sa Cagayan at iba pang kalapit na probinsya. Ang detalye sa pag-arangkada ni Dolly Kamakam ng FMR Cagayan. Matapos ang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon, random drug test ang sumalubong sa mahigit 1,000 pulis na nakatalaga sa Police Regional Office No. 2. Unang sumalang ang 26 na pulis mula sa Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, at 1st Provincial Mobile Force Company sa Cagayan at sinundan ng iba pang probinsya. Ang surprise drug test na pinangunahan ng Regional Intelligence Division at Regional Forensic Unit ay bahagi ng isinusulong na Revitalized Internal Cleansing Program at Internal Disciplinary Mechanism ng PNP. Isang pulis ang nagpositibo sa droga mula sa Cagayan. 156 ang nagnegatibo habang hinihintay pa ang resulta ng iba pa. Yes po ma'am, so yung one PNP personnel na found out to be positive na gumamit ng pinagbabawal na gamot, siya po ay makakasuhan po ma'am ng administrative. Okay, ito po yung grave misconduct at saka conduct unbecoming of a police officer. So ito po ma'am is dismissible from the service po yung penalty po niya pag mapatunayan po talaga na positive po siyang gumagamit ng mga pinagbabawal. Sa kahalintulad na drug test noong nakarang taon, 2 ang nagpositibo mula sa Cagayan at Isabela. Nakasuhan at nasibak na sa pwesto ang 2 pulis. Sinabi ni Police Major Sharon Malilin, tagapagsalita ng PNP sa Rion, magpapatuloy ang drug test hanggang maabot nila ang 25% ng mahigit 9,000 police force ng PRO2. Nasa 13.52% pa lamang ang natapos sa drug test. Determinado naman si Regional Director Police Brigadier General Antonio Maralag na puksain ang ilegal na droga at itaguyod ang integridad ng mga otoridad sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Samantala, sa kampanya ng kapulisan laban sa droga, simula December 28 noong nakaraang taon hanggang January 3, 3 matagumpay na operasyon ang isinagawa ng PRO2 na nagresulta sa pagkaaresto ng 3 suspect at pagkakakumpiska ng shabu na may market value na mahigit 25,000 pesos. Dali Kamakam, umarangkada sa pagbabalita. Nag-umpisa na nga ang award season in Golden Style sa katatapos lang na Golden Globes Awards. Isa sa mga most celebrated win ay ang pagkapanalo ni Demi Moore bilang Best Female Actor for Motion Picture sa kategoryang musical comedy para sa kanyang pagganap sa The Substance. Ito ang kauna-unahang acting award ni Demi sa loob ng mahigit 45 taon niya sa entertainment industry.
Nakuha naman ng The Brutalist ang 3 major awards kabilang ang Best Drama Film, Best Director at Best Actor para kay Adrian Brody. Best Film for Musical or Comedy, ang trans musical na Emilia Perez. Best Supporting Actress naman si Zoe Saldana. Nakuha rin nila ang Best Song at Best Non-English Language Film. Ilan lang yan sa mga big winner ng 82nd Golden Globes kamakailan. At due to insistent public demand, extended hanggang January 14 ang pagpapalabas ng 10 pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival. Ngayong araw dapat magtatapos ang theatrical run ng mga ito. Pero ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA, magandang pagkakataon ito para mas maipakita pa ang husay at kalidad ng pelikulang Pilipino. Pero paglilinaw din ng MMDA, hindi na pawang MMFF movies ang ipapalabas sa mga sinehan dahil may ilan ng foreign films na magbubukas simula bukas, January 8. Kaugnay nito, extended din ang validity ng mga MMFF pass. Ayan, may time pa tayong manood. Ako may mga gusto kong panoodin dyan. Kailangan talaga tangkilikin, otherwise mamatay yung industriya. Maraming maapektuhan dyan, yung mga cameraman, lightman, propsman. Madaming ini-emplay yung isang pelikula. Katulad din natin dito, maraming mga tao yan. Pag walang pelikula, pag walang tumangkilik, walang hanap buhay yung mga yan. Kaya buti na lang, in-extend nila. In-extend nila. Yun ang maganda dyan. And dapat din siguro, laging i-encourage. Kasi yung mga tao parang ayaw na manood sa mga sinihan. Alam mo kung bakit? Yung mga kausap ko, sabi nila namamahalan sila. Parang hindi na raw affordable ang manood ng sine ngayon. Kaya ewan ko, sana makaisip rin siguro sila ng paraan para makanood rin yung mga ordinaryong mamamayan. Kasi sabi nila, imbis na manood sila 400, 500, bibili Doon na lang daw sila ng... 400, Hindi ka nanonood ng 500? sine na, no, partner, Hindi na, no? kasi, Oo, wala ka ng time. wala Oo, ng I'm time. sure. 400, Pero, 500. yes, partner, yan na ang sine ngayon. So, bibili na lang daw sila ng bigas. Exactly, mga pagkain, di ba? Oo. Kaysa panunood mo. Baka naman sa mga kuan yun, yung Parang pang-executive, kahit saan. yung para pag pinindot mo gano'n, ihihiga ka ng gano'n. Naku, 1,000 yun, partner. Ganun? Oo, yung sinasabi ko, yun yung normal rate, di ba? Yung kasi- Nasa 400, partner, dito sa Metro Manila. Kasama namin sa bahay, nanood daw ng sine, 150 lang. Saan yan? Kaso may dalang surot. Kamot na kamot. Sabi, ano nangyari sa'yo, Day? Nanood po ako ng sine, kuya. Ano nangyari? Makati. Sabi ko, saan ka ba nanood? Doon daw. Tapos double picture pa. Ganun. Oo, Diyos ko po naman. Sabi ko, uso pa ba yan? At saan ka ba nanood? Sabi niya, nandyan sa Maynila. Bukas pa ba yung mga, yung mga lumang sinehan dati? Kaya nga naman, sinurot Ganon, nga eh. no. Pero sa mga Pero mall, 150 lang. Wala. Wala na. Mahal rin yung sana masubsidize rin nila para sa mga ordinaryong mamamayan. Ma-appreciate rin nila itong mga magagandang pelikula na to. Ayun. Alright. Okay. Okay. At Yan ang yan mga... ang mga balitang umaarangkada ngayong araw. Para hindi po mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Mabuhay ang pelikulang Pilipino!
Mabuhay tayong lahat. Thank you. Mahirap gumawa ng pelikula sa totoong buhay, kaya deserve ng 10 pelikula, hindi lang ng awards, kundi sana panoorin sila kasi for sure ginawa ng lahat yung makakaya nila, puso't kaluluwa yung ibibigay. So sana bigyan natin ng pagkakataon yung 10 pelikula na pumasok sa inyong puso. Panoorin po natin lahat ng pelikula sa Metro Manila Film Festival. Maraming salamat po sa lahat.